daily and giving Him glory through the way we live. So, kinakailangan sa araw-araw ng ating pamumuhay, dapat sa ating mga kilos, we glorify God. Amen? So, Amen, amen. Walking in the daily, sabi nga po doon, ang ating buhay sa araw-araw, dapat nakakapagbigay lang po tayo kaluguran sa ating Panginoon. Amen? Diba? Minsan, guilty tayo dyan eh. Pero diba sabi nga, katulad ng ating ating napakinggan kanina, bagamat hindi tayo kaibig, ang Panginoon ay nanatili, tapat na tayo ay mahalin. Amen? Amen. Sabi nga, hindi pa man tayo nagmahal sa Kanya, una na niya tayong minahal. Amen? He first loved us. Kaya, ganun kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. So number 2 po, yung sabi na po doon, it is the fulfilling the Great Commission. Okay, amen. Ang ating, the importance of discipleship, number 2 is fulfilling the Great Commission. Ito yung pagtupad natin sa dakilang utos ni Kristo. Diba? So, ano na tayo? Medyo nakakapagbigay kaluguran na tayo sa Panginoon. Bakit? Unti-unti na tayo napupulfill natin yung utos ng Panginoon. Sabi nga po doon, go therefore and make disciples. Amen. And then, di ba, magmumultiply at magmumultiply tayo. Kaya sa pamagitan ng ating yung naisasalin natin yung aral ni Kristo sa bawat grupo, yun yung kaparaanan na tayo ay nagpupulfill ng kanyang Great Commission. Amen. Ganon kabuti ang ating Panginoon sa atin. Sabi po doon, it is a primary method for obeying Jesus. Ito yung number 1, kauna-unahang pamamaraan at sa ating pagsunod kay Jesus. Sabi po doon, it is a command. Make disciples of all nations. Amen. O, ginagawa na po natin yan. And ensuring the multiplication of faith. So, kasiguraduhan na multiply ang ating mga natuturuan. Dumadami po tayo. So, yun yung pagtupad natin sa dakilang utos ng Panginoon. Acts chapter 1 verse 8. Ito na lang para but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be witness in the Jerusalem and all Judea and Samaria unto the end of the earth. So, Amen. witness po tayo. And then, sa pamamagitan ng ating pagsunod doon, you will receive power from the Holy Spirit. Sasamahan po tayo. Sa pamamagitan ng ating mga pagsunod, di ba? Laging nandyan ang Panginoon, kasama po tayo. Kahit sa pagkakataon nito, si Lord ay kasama po natin. Amen. Ano pang isang importance? Number 3, 4 lang po ito. So, leadership development. Sabihin, nadidevelop yung ating pagiging leader. Diba? So, it raises up new leaders within the church. Nangyayari naman po. Amen, amen. Yes. Training them to lead and teach others. Thus, sabi ko doon, thus is strengthening church health. So, ito ay para magiging healthy ang church, dapat mayroon nito. May mga leaders tayo, di ba? So, yan, nakakabuo tayo. Yung iba nga, mga nag-a-ushers na di ba po? Na ako pagbalik ko, 5 months lang ako nawala, pero nakakatuwa, sila nag-a-ushers na po, di ba? Amen, yes. Na sila. So, I'm so blessed kasi nakikita na lumalago po tayo sa ating pananampalataya. And then, unti-unti, nagiging leader po tayo. Kaya, nadidevelop yung ating ministry of leadership, nadidevelop po ito sa pamamagitan po ng ating pagdi-disciples. Amen. So, 2 Timothy po yun, chapter 5 na. Ay, wow, ang ganda na. Sakay na. Praise God. Kanina pa ako na may picture po tayo doon. Hindi ako umimik. Praise God. Sorry po. Empowerment for evangelism. So, Ayun. ito na yun. Okay, empowerment. Pagpapalakas para sa ating mga evangelism. Yan, minsan nakasama po ako dito. Si Brother Paul po ang tagapanguna dito. Yun. Amen. It equip individual to share the gospel confidently. Praise God.
kung hindi tayo equipped sa pamamagitan ng ating pagdi-disciples, paano ka makapagbahagi, paano ka makakahayo dyan sa mga tabi-tabi na yan at bahagi ang salita ng Diyos kung hindi ka naman equipped? Yes. Amen? Amen. Kaya, praise God, sa pamamagitan ng pagdi-disciple, natututo tayo. Natuturuan tayo, alam natin kung paano natin i-approach ang ating mga nakakasalamuha. Kasi yun na po yung utos eh. The Great Commission. Go therefore and make disciples. Paano mo gagawin yun? Kaya dapat mapapalakas yung ating loob at higit sa lahat. Matututo tayo. Yan nga pa rin. Empower, pagpapalakas for evangelism. Amen. Kinakailangan kasi kapag tayo ay humahayo, dapat may malakas. Amen. Mahirap yung sumugod ka sa gera na wala ka ng bala. Amen? Amen. Yun. Kasi hindi lahat ng ating makakasalamuha ay lagi lang oo ng oo. Mayroong minsan, marami, iba talaga ang mga may encounter natin, mas mga may alam pa, minsan ginigage pa yung ating kaalaman patungkol sa Biblia. Kaya kinakailangan dito sa pagdi-disciple na ito, sa discipleship na ito, matutunan natin. Alam niyo po, very interested po ako. Kasi nga, di ba, yung turo dyan sa 7x7 yan, talagang purely Tagalog siya. At saka, di ba kasi nakakaano ako kay Elder Emily, ang ganda kasi tinuturuan ka step by step kung paano mo gagawain na organize ang iyong ang iyong gagawin dapat. Jane Dubai, Kaya interesado din po ako. Siguro, Jane yung Dubai, perfect time lang na ibibigay sa akin ng Panginoon, makaka-join din po ako dyan. Amen. Jehovah, So, it equips individual to share the gospel confidently. Jane Dapat confident tayo Dubai. ibahagi ang salita ng Panginoon. At Amen. hingiin din natin sa Lord yung Babae siya, pero matibay ang dibdib. Sa gitna ng hamon, pananampalataya ang kapit. Hindi perpekto pero marunong lumuhod. Sa Diyos humihingi ng lakas sa bawat pagsubok. Sa init ng Dubai, pawis ang puhunan, pero dasal ang sandigan. Hindi kayabangan, galing Pinas, talay aral at dangal. Takot sa Diyos, kaya marunong magmahal. Hindi sa yaman na susukat ang halaga, kundi sa puso at malinis na gawa. Tahimik lang pero totoo ang panindigan. Pag may Diyos sa unahan, siguradong may patutunguhan. Jane Dubai, babae ng prinsipyo, may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa ko. Kahit malayo, puso'y Pinay, pinagpapala ang lakad, gabi man o araw. Jane Dubai, head up high, faith over fear, she reached the sky. Hindi perpekto pero tapat palagi. This is her life, guided by faith daily. May tukso sa paligid, may maling landas, pero konsensya ang gabay. Hindi basta naliligaw. Tatandaan po natin, Hindi lahat ng kumikinang ay totoo. Mas mahalaga ang malinis na pagkatao. Sa trabaho tapat, walang nilalamang iba. Sa salita at gawa, may bigat ang tama. Pagod man ang katawan, panatag ang isip, dahil alam niyang Diyos ang kakampi. Pag mahina na siya'y lumuluhod, tahimik na dasal, buong pusong alay sa Diyos. Sa bawat luha may pag-asang kasunod, ang tiwala sa Kanya kailanman di maubos. Jane Dubai, babae ng prinsipyo, may
takot sa Diyos, may respeto sa kapwa ko. Kahit malayo, puso'y Pinay, pinagpapala ang lakad hanggang sa tagumpay. Jay in Dubai, head up high, faith over fear, she reached the sky. Hindi perpekto pero tapat palagi. This is her life, guided by faith daily. Para sa lahat ng babaeng Ovino na may pananampalataya, hindi lang lakas ng loob ang puhunan, kundi takot sa Diyos at malinis na puso. This is Jay in Dubai.